Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Araw ng Linggo, araw ng pagpapasalamat sa Diyos, sa biyayang patuloy ng Kanyang ibinibigay sa atin, at araw ni Santo Padre Pio. At upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng pagpapasalamat sa linggong ito, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan, itinuturo mo ng lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ang nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog, gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises." "Ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha, pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas.
Ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga, ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa akin ng lahat ng salinlahi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag lilimutin yaong kaniyang kabutihan. Ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan, natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway nasaksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob.
May ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na namumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumain niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa gayon ng sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay ng mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, "May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito. Ngunit wala siyang makita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakakasikip lang yan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatiling nakatayo ang lahat, tayo ay mag-aantanda ng krus habang iginagawad ang pagbibendisyon ng aklat na mabuting balita. Ang lahat po ay magsiupo. Inumpisahan natin ang panahon ng Kwaresma nung Miyerkules ng Abo, Ash Wednesday, 19 days ago. Sa katunayan, 6 na linggo ang Kwaresma, 6 Sundays, bago natin ipagdiwang ang Holy Week. Kung kaya't ngayon, 3 linggo na, 3rd Sunday of Lent. At meron na lamang 3 pang linggo. March 30, April 6, at April 13, linggo ng palaspas. Ang ating ebanghelyo ay isang panawagan. It is an invitation. Tulad ng ginawa ng Diyos sa ating lahat dito sa National Shrine of Santo Padre Pio. We are all invited to come to celebrate Sunday. Ganon din ang sinasabi sa atin sa Ebanghelyo ngayon. Panawagan. It's a call. Isang panawagan, hindi lamang sa pagsisisi, tulad ng sinasabi sa atin sa Ebanghelyo, kundi isang panawagan din na magkaroon tayong kamalayan sa pagdalaw ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung ganon, ang bawat isa sa atin, dinadalaw, hihipuin ng Diyos. And we should be aware of the touch of God. Yan ang sinasabi sa atin sa mga binasa. Maramdaman, magkaroon ng kamalayan, awareness of God who will visit you personally. Ngunit ang pagdalo ng Diyos, ang ating mga binasa ngayon,
ay nagpapaalala sa atin na may hahanapin ang Diyos. Sa bawat isa sa atin, may hahanapin. Tulad ng may bunga na ba ang buhay mong pananampalataya matapos ang 3 linggo? Mahirap na. Magising tayo, Holy Week na. Hindi natin naramdaman, meron palang paghahanda. At ito ang Kwaresma. Ito ang Lenten season. Malinaw ba sa atin ang kamalayan na may dapat mangyari at meron tayong tugon, response to the invitation of God sa panahong ito ng Kwaresma? Ayon sa Santo Papa, life is a journey. Ulitin nga natin, sabi, life is a journey. Ulitin natin lahat. Iyan ang narinig natin sa pangalawang pagbasa. Ang buhay natin ay isang paglalakbay. Sabi ni Pope Francis, we must always walk in the presence of the Lord, in the light of the Lord, always trying to live according to the Lord. Kaya nga tinatawag tayong Kristiyano, tagasunod kay Kristo. Habang tayo naglalakad, umpisa nang tayo isinilang hanggang mamatay. It's always a journey. Kung kaya't mga kapatid, tulad ng paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, inumpisahan natin nung Ash Wednesday, we continue walking with the Lord. Ash Wednesday hanggang Easter Sunday. Sabi ni Pope Francis, Lent is a journey together in hope. Lent is a journey together in hope. Ito ang linalarawan sa atin sa talinghaga. Narinig natin sa Ebanghelyo. Tiningnan ng may-ari ang ubasan na may tanim na puno ng igos. Ang igos ay fig tree. Kung ito ay may bunga. Ngunit wala siyang nakita. Kahit sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na ako'y pumaparito at naghahanap ng bunga ng punong ito. Wala kong nakikita. Putulin mo na. Nagkakasikip lamang yan. Ngunit tignan nyo, nagmamakaawa ang nag-aalaga. Anong sabi niya? Wag po, wag muna. Wag natin putulin sa taong ito. Huhukayin ko ang palibot at lalagyan ko ng pataba. Kung mamunga, sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Might be, last Holy Week mo ngayon. At binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, magsisi ka, magbalik loob ka sa Diyos. Might be, last Lenten season mo ngayon. Kung kaya't ang pagkakataon ng Kwaresma ay ang pagkalabit sa atin ng Diyos, magbalik loob ka. Ang Ebanghelyo ay patungkol sa bawat isa sa atin. Tayo ay ubasan ng Diyos. Hahanapin sa atin ng Diyos sa panahon ng Kwaresma, the fruit of your being a Christian. Sa pangatlong linggong ito, tila'y tinatanong tayo, makabuluhan ba ang Kwaresma? O kaya'y itong mga panahon na ito parang ordinary Sunday? Hindi. Sapagat ang pinakasusi ng ating pagiging Katoliko ay Easter Sunday. Talo pa ang Christmas. Ang pinakasentro ng ating pananampalataya si Jesus na buhay muli. That is the center of our Christian life. Christ rose from the dead for us. Tinalo ang kamatayan, kasalanan, at anong kinatatakutan natin, tinalo na Jesus. Kung kaya't pakinggan nyo ang pagtatanong ng Diyos sa pangatlong linggong ito. Walang pagkakaiba ba ang lahat ng linggong lumipas? May nagaw ka bang naiiba sa panahon ng Kwaresma? May bunga na ba ang 3 linggong ito? O kaya'y
sa mungkahi ng simbahan, 3 upang magbunga tayo. Pagdarasal, prayer, pag-aayuno, abstinensya, kawang gawa. Ito ang 3 sinasabi sa atin sa loob ng Kwaresmang dapat gawin natin. Prayer, fasting or penitence, and charity. Upang magbungang ating buhay tulad ng tinatanong ngayon sa Ebanghelyo, at upang maging mataba ang bunga ng ating pagsasadyos, pinapaalala sa atin na huwag sayangin ang panahon ng Kwaresma. Sayang na sayang, dumaan ang Kwaresma, tila'y ordinary Sunday lang. Hindi. Napakahalaga ang Kwaresma. Ayon kay Pope Francis, ang panahon ng Kwaresma ay isang panahon ng pagbabagong loob. Hindi panlabas. It's an inner renewal. Panahon upang balikan ang mas mahalaga sa buhay. Hinihimok tayo sa katapatan na suriin ang sarili at maghanap ng mas malalim pang kaugnayan sa Diyos. Yan ang diwa ng pangatlong linggong ito. Jesus is asking us whether we are bearing fruit. Ganun natin nakita ang bunga sa ating buhay pananampalataya. Una sa lahat, pagbabalik loob sa Diyos. Anong sabi sa atin ni Santo Padre Pio? Hinahabol ng Diyos ang bawat isa sa atin. Hinahabol ng Diyos ang bawat isa sa atin upang iparamdam ng Diyos sa Kanya ang walang hanggang habag ng Diyos at upang maramdaman niya, makita niya ang pagpapatawad ng Diyos kahit na ulit-ulit siyang makasalanan. God runs after the most stubborn souls, emphasizing God's mercy and willingness to forgive. Ito ang Diyos natin. Kung kaya't sa panahon ng Kwaresma, dapat mangumpisal tayo. Magbalik loob sa Diyos. Sayang, sinasabi sa atin, confess your sins once at least in a year. Huwag niyong sabihin, pwede na pong makiusap lang sa Diyos. Hindi pwede. Mahalaga ang pagkukumpisal. At para kay Santo Padre Pio, mahalaga ang magbalik loob sa Diyos. Sapagkat walang bunga, paghiwalay ka sa Diyos. Without me, you can do nothing. Mamaya sa healing natin, patapos ang misa, pakinggan niyo ang panalangin natin sa pamamagitan ng Santo Padre Pio. Ano sinasabi sa panalangin na mamaya dadasalin natin? O mahal na Santo Padre Pio, tulungan niyo po ako na maging matyaga sa pagtitiis at pagdarasal. Palakasin niyo po ang aking loob na humingi sa Diyos ng awa at patawad, lalo't higit sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nawa, lagi kong bigyan ng panahon ang aking sarili na makisalo sa banal na misa, kasamang kapwa, lalo na tuwing linggo. Kung kaya't marami tayo dito, Santo Padre Pio, sapagat ngayon, araw ni Santo Padre Pio, 23rd of the month. Ang mahalaga, pagbalik loob. Dagdag pa ni Santo Padre Pio, prayer is the best weapon we possess. The key that opens the heart of God is prayer. Maraming salamat sa mga may sakit. May panahon kayong magdasal. Maraming salamat sa mga retired na at walang trabaho. May panahon kayong magdasal. Biyaya sa Diyos para sa inyong pamilya. Prayer, sabi ni Padre Pio, is the oxygen of the soul. Kung kayo may sakit sa baga, prayer is the oxygen of the soul.
Walang bunga sapagat inagdadasal. Upang magkaroong bunga ang buhay mo, pray. Hindi naman hindi lamang kinakausap ang Diyos. Tila'y magdasal lamang kung kailangan. Hindi. Every day, pray. Pero yung pagdarasal, hindi lamang ikaw nagsalita ng salita, makinig din. Sapagkat prayer is communication. Nagsasalita ang Diyos, nakikinig ka. Tulad ng binasa nitong mga readers natin, nagsasalita ang Diyos, nakikinig tayong lahat. You talk to God, you listen to God. Upang mabunga ang ating pananampalataya, sa panahon ng Kwaresma, hindi lamang prayer, hindi lamang confession, inaanyayan tayong magpinitensya. Pangalawa, hindi yung hahagupitin mong sarili mo upang masugatan ka at masaktan. Hindi yon. Sasabihin natin nagpipinitensya siya. Hindi yon. Panlabas lamang yon. Ang mungkay sa atin ay fasting and abstinence tuwing Ash Wednesday and Good Friday. Ganun din, tuwing Biyernes, no meat. Dito sa Diocese ng Lipa, lalawigan ng Batangas, nung nakarang Miyerkules ng Abo, meron akong sulat sa lahat ng Batanggenyo. Hindi lamang fasting tungkol sa karne. Pinakilala namin ang tinatawag digital fasting. Mahirap-hirap ito. Isang mahirap na pagpipinitensya ang digital fasting. Ano itong digital fasting? Ito ay pamamaraan ng sakripisyo na ayon kay Pope Francis, a call to fast from internet and social media. Digital fasting in the spirit of penance, at least for a day in a week, from futile distraction, real but also virtual distraction. For example, the use of media and social network. Sa simpleng salita, dito sa Batangas, hinihikayat namin ang mga Batanggenyo at kayo na mga bisita ni Santo Padre Pio, maaari ba ang sakripisyo hindi lamang panlabas? Yung ramdam na ramdam ng sarili mo, ang hirap. No cellphone, no TikTok, no Netflix, no social media tuwing Biyernes sa panahon ng Kwaresma. Sure yan, maraming magrereklamo. Sure yan, sapagkat tila ang cellphone bahagi na ng katawan. No. Nung tayo nasa elementary, tinuruan tayo, there are 5 senses of the body. Sense of sight, mata. Sense of smell, ilong. Sense of hearing, tainga. Sense of taste, ang ating dila. At sense of touch. Ngayong panahon, hindi na 5. 6 na ang senses of the body kuno. Hindi maalis dito ang 5 senses. Ngunit sa panahong ito, ang ika-6 ay ang tinatawag sense of Wi-Fi. Wi-Fi sensing, a technology that uses Wi-Fi signal for sensing events and changes. Saan ka man pumunta? Sa CR, cellphone dala. Matulog, kahit na wala kang asawa, basta may cellphone, okay. Kahit sa misa ngayon, may nagse-cellphone. Tilay, nung isinilang ka, may kasama ka ng cellphone, wala ka namang kasamang cellphone. You have only 5 senses at walang cellphone. Dito sa Batangas, pwede kaya sacrifice, at least on Friday, close the cellphone, ramdam na ramdam mo ang pinitensya. Sapagkat alam natin, parang may cellphone ka, lahat emergency pag may tumawag. Hindi. Try it.
sa bahay ninyo, makatatanggap kayong reklamo sa mga apo ninyo, sapagat ang tingin nila, ang cellphone is part of the body. Hindi. Sacrifice. Mas malalim pa sa pagpepinitensya ng paghahagupit, sapagat naging bahagi mo na yon. Try it. Then mararamdaman mo ang pagpepinitensya. Isa pang mungkahi sa atin dito sa Lipa, sa Batangas, sa tinatawag charity, sapagat kung merong tatlo upang magbunga tayo, prayer, confession, penance, and charity, meron pa kaming pangatlo. At ang programang ito sa Archdiocese of Lipa ay ang programang Alwase. Alwase. Pakiulit nga natin ang word na alwase. 1, 2, 3. Anong ibig sabihin ng alwase? Alwas. To declutter. Mga cabinet natin, maraming mga bagay na hindi na ginagamit. Pwede ba unti-untiin mo na pwedeng maibigay sa kapwa? Balikan nyo ang CR ninyo. Napakaraming shampoo. Pwede ba? May makakagamit naman noon. Sa cabinet mo, madaming mga t-shirts na pwede bang magamit ng iba. Pwede ba? Alwas to declutter. Ito ang kawang gawa sa panahon ng Kwaresma. Ang ibig sabihin dito sa amin sa Batangas ng Alwase, Archdiocese of Lipa, way of almsgiving towards sanctification and evangelization. Tatlo ang pamamaraan upang magbunga tayo. Prayer, penance, and charity. Sa panahon ng Kwaresma, mga kapatid, ito ang bilin sa atin ni Padre Pio. Upang magbunga, pray. Upang magbunga sa panahon ng Jubilee, hope. And always don't worry. Worry is useless. God is merciful and will hear your prayer. Hari nawa, pagbalikan natin ang Ebanghelyo, magbunga sa panahon ng Kwaresma. Sa papanong pamamaraan, balik loob sa Diyos, prayer, penance, and charity. Pagpalaing kayo ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Tumahimik sandali at magnilay. Ang lahat po ay magsitayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ibinigay ng Diyos Ama ang pagkakataong ito upang sama-sama natin hingin ang mga biyayang magbibigay sa atin ng lakas ng loob upang tayo'y mataos ng pagtitika at magbabalik loob sa Kanya. Ang ating tugon, Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa simbahang Katolika, upang ang kabutihang loob at pagiging mahabagin ng Diyos ang maging kalasagnawa nito sa paglalakbay sa panahong ito ng krisis at magkaisa nawa ang mananampalataya
nahingi ng tanglaw ng Espiritu Santo para sa lahat ng mga tagapamuno rito. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga bansa, upang maipamalay ng Diyos ang kanyang presensya sa sanlibutan at magabayan nawa ang mga tagapamuno rito na ang papaghariin ay ang pagpapatawaran, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga dukha, mga may sakit, nasa bilangguan, yaong mga nasa abang kalagayan at matatandang napabayaan, upang ang walang hanggang kabutihan at pagpapatawad ng Diyos ay kanilang makatagpo sa gitna ng kanilang mga tiisin. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa ating pamilya, upang ang pagtawag at pagsugo ng Diyos ay marinig natin lalo na sa panahong ito ng Kwaresma at mailaan nawa natin ang ating sarili sa mabubuting gawa, pagsasagawa ng mga sakripisyo at pagbabalik loob sa pamamagitan ng mga sakramento. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Maawaing Ama, mataimtim kaming umaasam nang ibubunga ng pagdulog naming ito ay iyong kagandahang loob. Panibaguhin mo nawa ang aming lakas nang masundan namin ang landas pabalik sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanang aming hinihiling ng kapatawaran sa iyo ay matutunan din namin ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak na ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang magpagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papurisay ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paano tayo mangungumunyon, ang tamang pangungumunyon? Dalawang pamamaraan, nakatayo o nakaluhod. Sa paggamit ng kamay o kaya'y sa bibig na galing sa kamay ng pare. Pag sinabi ng pare, katawan ni Kristo, ang sagot natin ay Amen. Ang ibig sabihin ng Amen, naniniwala ako. So, pag sinabi natin Amen, ito si Jesus na tinatanggap ko, naniniwala ako. That is your faith. Pananampalatayang naniniwala ka nang tinatanggap mo si Jesus. Kung kaya't matapos mangumunyon, hindi na dapat tayo mag-genuflect pa dito. Nasa iyo na si Jesus. Hindi na kinakailangan magbow pa. Nasa iyo na si Jesus. Pakatandaan natin na marami pa sa atin tila'y walang kamalayan, awareness, nang tinanggap niya na si Jesus. Bantayan ninyo. Tulungan ninyo ang mga tao na tila'y hindi alam ang tinanggap. Pag nasa iyo na si Jesus, matapos mangumunyon, balik ka sa upuan, magpasalamat kay Jesus na nasa iyo na. Huwag na munang buksan ang cellphone. Marami sa atin, pagkakomunyon, bubuksan ang cellphone. Pasalamat muna sapagkat tinanggap mo na si Jesus. Uulitin ko, pag tayo mangungumunyon, tamang pangungumunyon, Amen. Pagkatanggap kay Jesus, balik na kayo sa upuan, huwag nang magbabaw. Dito, nasa iyo na si Jesus. Magje-genuflect sa Blessed Sacrament, nasa iyo na si Jesus. Ang mahalaga, Amen, tinanggap mo si Jesus. Yan ang tamang pangungumunyon. Alam mo ang tinanggap mo, walang iba si Jesus.
Ngayon mahahanay na tayo sa pangungumunyon.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabayin namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan.
Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangmatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda po ng katapatan sa inyo. Makikita nyo sa ating screen ang ating total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa pambansang dambana. Ikatlo, bahagi po ng ating mga pangkwaresmang gawain. Tuwing araw ng Biyernes, tayo po may pagdadarasal ng Istasyon ng Cruz sa 3:00 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Gayun din naman, tuwing araw ng Sabado, tayo po ay may pagpapakumpisal mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa sa mga gawaing ito. At ngayon pong araw na ito ay 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang atin pong mga healing mass at healing liturgy, ito nga pong alas 9 ng umaga, at mamayang alas 6 ng gabi, meron pang isang healing liturgy at healing mass na may paggagawad ng langis. Ang misa po, mamayang alas 11 ng umaga, ay gagawing alas 12 ng tanghali upang bigyang daan ang ating healing liturgy ngayong oras na ito. Kaugnay po nito, simula pa kayo ng alas 8 ng umaga hanggang mamayang alas 3 ng hapon, atin pong malugod na ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling at ito po'y gagawin natin tuwing 23 ng buwan, simula ngayong buwan ng Marso. Tayo po'y may mga available na mga professional na magkakaloob sa atin ng libreng pagkonsulta, may mga spiritual counseling at direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling at feeding program.
Layunin po nating ang pagkakaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at mga kapuspalad. Kaya po kung kayo po ay nangangailangan ng mga pagkonsultang ganito, pagkatapos mamaya ng healing liturgy, actually po ay narito sa inyong bandang tabi, narito po ang ating mga professional na mga lawyers, doctors, mga spiritual directors at ng family and life, at ng ating mga iba pang counseling. Sila po ay available pagkatapos ng ating healing liturgy sa bandang likod po ng main church, sa likod po sa ilalim sa Shepherd's Hall 1. Tayo po'y gagabayan ng ating mga ushers para po sa mga gawaing ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Katulad po ng inyong narinig at sa diwa po ng mensahe sa atin ng lubhang kagalang-galang Gilbert Garcera, tayo pong lahat ay inaanyayahan ng simbahan sa tatlong bagay. Pananalangin, pagsasakripisyo, lalo na po yung digital fasting, at pagkakawanggawa. At sa diwa pong yan, kayong lahat ay aming inaanyayahan katulad ng inyong narinig na tumulong sa pagkakawanggawa. Meron po kaming feeding program kung kayo'y may kakayahan na tumulong para sa pagpapakain ng mga taong nagugutom, kayo po ay welcome. Ganon din po kung kayo ay professional na nakapaloob doon sa mga services, free services na ating ipinagkakaloob, kayo rin po ay inaanyayahan namin mag-volunteer. At kung kayo naman ay nangangailangan ng tulong, huwag po kayong mahiyang lumapit. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sapagkat yan po ang konkretong pagpapakita ng Diyos ng habag at awa sa ating lahat na nangangailangan ng kanyang tulong at awa. Hindi po matatapos ang ating pagdiriwang nang hindi natin pinasasalamatan kayong lahat na patuloy na sumusuporta sa ating mga gawain at sa magandang pagdiriwang natin ngayong araw na ito. Sa lahat po ng sumusubaybay sa ating FB page, sa mga nakaisa po sa banal na pagdiriwang at nag-aalay ng intensyon, sa ating po mga donors and sponsors sa iba't ibang lugar, sa lahat po ng servers na naglingkod sa ating banal na misa, sa ating pong guest choir ngayong araw, Escola Cantorum, headed by Miss Leila Villostas. Palakpakan po natin. Maraming pong salamat. At sa mga NGO na nakasama natin at makakasama natin every 23rd of the month, atin po silang pinasasalamatan ang Archdiocesan of Lipa Emergency Response Team or ALERT, headed by Sister Liza Balita, ang Tanawan Medical Society, headed by Dr. Karandang, ang Lipa Medical Society, headed by Dr. Drola Sanchez, ang Diabetes Philippines Lipa Chapter, headed by Dr. Simon Malihan, ang St. Thomas More Association of Lawyers and Transformation, headed by Attorney Ramel Muria, ang Volunteer Social Workers, headed by Mrs. Annie Mendoza, ang Philippine Mental Health Association Lipa Chapter, headed by Ms. Hazel Magpantay at kanyang mga kasamahan, ang Archdiocese of Lipa of Family and Life, headed by Mr. Dennis and Mrs. Porcia Orencia, at saka mga coordinators, ang Confraternity of St. Padre Pio, ang Shrine Ministry, at ang Promotion head ng ating Promotion Devotion, Mrs. Divine Presnido, ang ating PPC, George and Rem Concepcion, Father Jenrod Carion, ang Spiritual Director, ang NSPP Youth and Scholar ni Padre Pio, sa ating pong mga guest priest na makakasama ngayong maghapon, at sa ama ng Archdiocese na namuno sa ating pagdiriwang, Most Reverend Gilbert A. Garcera, Arsobispo ng Lipa. Marami pong salamat.
Ang lahat po ay magsitayo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.